So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, wala po talaga sa matinong pag-iisip itong mga taga-suporta ng mga Duterte. Kasi po, pati St. Luke na ospital na nananahimik, ginagamit po nila sa kanilang fake news. Okay, so ito yung lumalabas nga po kahapon na dokumento na pinakakalat nga po ng mga bobong mga DDS. So syempre kung tayo po hindi masyado maalam, mukhang maniniwala po talaga tayo kasi mukhang legit. Oo. So una, may pangalan ni PBBM, may logo ng St. Luke, CT scan, whole abdomen CT scan, di ba? So ngayon ang nakalagay dito, so inclining clinical deterioration, urgent surgical consultation recommended. So a possible Hartmann procedure. So mukhang mukhang legit talaga kasi may mga medical terms sila dito, di ba? Severe sigmoid diverticulitis with so whatsoever, no? So ngayon na pinapalabas dito na kailangan pong operahan ni PBBM sa tiyan. Oo. So ito mild, may nakalagay pa yan dito, ano ba yun? So mild fatty involution in the pancreas. So diabetic, no? Tapos yan, absent deaf kidney. Kasi di ba, alam naman po natin si PBBM nga po ay nag-donate ng kidney sa kanyang tatay. So mukhang legit. Yun nga lang, napakawalang puso talaga itong mga DDS po na to na ito po'y peke. So naglabas na nga po ng statement yung St. Luke's kahapon din. Ito yung legit nga po na St. Luke's, no? So sabi dito, public advisory. So ito po nirelease kahapon. Oo. Sabi dito, St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming to pertain to President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. So, fake talaga, no? Gago talaga tong mga DDS na to, no? St. Luke Medical Center strictly upholds patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient himself through authorized and official hospital channels. So any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized and fraudulent. So peke, ang ibig sabihin, alam nyo mga streetwise, no, ang point natin dito, no, dapat talaga binibigyan na po talaga ng sample ng ating gobyerno itong mga gago na to, no? Kasi nga po, namimihasa na po talaga sila. Namimihasa po talaga sila. Hanggat wala po talaga nasasampulan sa mga yan, hindi po sila titigil. So nga, parang ito, no? Itong gagon to dito ko nainis talaga sa mukha nito, no? Itong bingot na to, no? Bingot na nga, hindi pa gumagawa ng magandang gawain sa buhay, di ba? Ito si Jax Argota, no? Pero nyo, alam nyo, puntahan niyo yung mga post ni Jax Argota. Napaka-nonsense talaga. Wala lang, nangaasar lang. Pero logically speaking, ang tanga ng mga post, sa totoo lang. Ang hirap ng ganyan, di ba? Hindi ka na nga gumagawa ng tama, di ba? Bingot ka pa. Pagkatapos, di ba? Gumagawa pa ng fake news, pangit ka pa. Pero finance ko kasi ChatGPT, di ko kasi mabasa. Ano ka? Di ba? Bingot ka na nga, duling ka pa, di ba? Ano saying mo dito? Bakit hindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang betlog si BBM? Di ba? Napaka-nonsense talaga nito, no? Hindi, ang point natin dito, mga ka-streetwise, no? Napaka-irresponsible po talaga ng mga DDS. Actually, napakahirap po talaga nito. Kasi kami mga pro-admin vlogger, no, na sumusuporta sa gobyernong ito, hindi po kami nagkakalat ng fake news. Di ba? So pag ganyan, di ba? Pag nagkalat mo isang fake news, ayan, so walang public apology. Di ba? Wala kang sasabihin na, ay, sorry, mali yung na-post ko. Ay, sorry, fake news na post ko. Wala. Tatalon lang sa ibang fake news. Ganun lang gagawin ninyo. Di ba? Anong tuwang ka to, no? Kaya mas madali yung ginagawa nila eh. Kasi wala silang accountability eh. Kaming mga vlogger po na sumusuporta kay PBBM at sa gobyernong ito, kapag may fake news po kami ginagawa, di ba? Sinisita po kami ng mga viewer namin. Itong mga DDS, mga babayan, kahit po fake news, lulunukin po nila yan. Basta kasiraan sa presidente. Pero ito gusto kong ipaliwalag dito eh. So ngayon, nagbigay din pa ng statement ngayon. Ito galing gaming news ito eh, no? Sabi dito, so galing Malacanang ito, no?
Malacanang statement regarding the fake documents of PBBM medical condition circulating online. Now, the PCO strongly condemned the circulation of fabricated and malicious claims regarding the President's health, including the digital posting and sharing of an alleged medical document falsely attributed to the President. The document being circulated is fake. It did not... So ano gagawin? Yun lang, ganun lang. Statement lang. Walang legal action. Ito pa, meron pa yung binabanggit dito, no? The deliberate spread of falsified medical information is irresponsible. Totoo yan. Responsible, deceptive, and a clear violation of President's right to privacy. Actually, Data Privacy Act talaga pala ito. O nga pala, no? So, yung ginawa nilang paglabas nga po ng medical condition ng Presidente na peke, Data Privacy Act po yun. Di ba dapat po naglalabas po nito, dapat po talaga yung mismong taong may sakit. Ano? So, actually medyo mabigat kasi to, no? Kasi hindi naman pwede kasuhan kasi Presidente ng Pilipinas yung ginawa ng mali. So, medyo awkward nga talaga yon at medyo, di ba? Pero, ang point natin dito, no? Baka St. Luke, baka gustong magdemanda. Kasi falsification of public document po yan. Di ba? Well, pwedeng malaman yan kung kanino nanggaling yan eh. Pwedeng ipa-trace po yan sa DICT. O nga pala, pwede yan. Pwedeng ipa-trace sa DICT po yan. No? So sana, St. Luke, sana may gawang legal actions dito. Kasi ginamit po yung dokumento ninyo ng peke. Di ba? And by the way, mga kabayan, no? So ngayon, dahil syempre nga po, di ba, ang mga DDS, mga tanga po yan. No? Hindi nagre-research yan. Nung sinabi ng mga vlogger nila at mga influencer nila na si PBBM nga po, malala na po yung sakit, maniniwala po talaga yan. Di ba? So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, itong meron ditong interview si Sara kay Alvin na naman. Tanga rin talaga to. No? So ito yung statement ni Sara Duterte regarding nga po dito sa health conditions company ni PBBM. And by the way, mga babae nga pala, no, naglabas po pala ng video si Presidente Bongbong Marcos na nagpapakita po na okay po siya. Kailangan niya lang po magpahinga ng 1 linggo. Yan lang po yan. Ganun na kasimple yun. Diverticulitis, madali lang naman gamutin yun. No? Ang alam ko, minsan antibiotic lang minsan yan eh. So, tinan nyo si Sara. So, panoorin nyo to si Sara. Tanga to eh. Tinan nyo to. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Oh. Hindi mo alam. Tangina mo pala eh. Hindi mo alam. Kasi pag-gala-gala ka na naman sa dahig. Oh. Hindi mo alam na may sakit yung presidente. Tatanga-tanga ka kasi. No, sir, si BBM, proud ka pang hindi mo alam? Ang nakamukha niya talaga si Fiona, no? Asa rin si BBM? Wala. Hindi niya alam. I don't know. Mo ba? I think he's under medical something. Oh my last report. Wala siya ikuan? Public events? Wala pa siya recently days ago wala pa siya public Ano ba? appearance. So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Ano ginang kinabuhi? No, paniwala ka naman kay Amy. Yun. Ano ginang kinabuhi yun pagka nang walay ka nang tinud-anay nga nagtanaw para sa imuhang kaayuhan. Anong sabi niya? No, mahirap talaga mabuhay kapag walang nagbabantay sa iyo para sa yung kaayuhan, di ba? Kaayusan, yun ba yung ibig sabihin nun? Oh. Si Moishi Kiling nag-interview na kay San Pedro. Makatawa man ko aning mga Bisaya, oy. Kay kanang, ang joke na to ba?
Ito rin yung kasabot. Ulagi niya sa uban nung kanang offended. Yes, yes. Offended na sila kaayo. So, gago talaga to si Sarah. Nasa tontuwa pa siya dito, no? Kasi, tinan mo ha, gago rin talaga to, no? Ang daming comment na pwedeng basahin. Nabasa niya pa talaga yung si PBBM na raw po and nag-interview na raw po ni San Pedro. Ang dami pwedeng basahin comment yun pa talaga, no? Tapos bila siya tatawa, no? Eh, grabe yung joke natin mga Bisaya, no? Offended sila. Oo nga, offended nga. Offended nga, oo. Ano nangyari sa joke mo na ano? Sa joke mo na i-jailbreak mo si Digong? O di ba yun, ayun ang naging rason? Kung bakit hindi po nabigyan ng interim release si Digong? Ng tatay mo? O di ba? Oh, yung joke nyo kasi pantanga. Pag mabababang uring tao po yung joke ninyo. Honestly, di ba? Tingnan ninyo ha. No, maraming mga joke yan si Sara Duterte, no. Pero ang ending po kinakapahamak po ng tatay niya. Di ba? Oh. Tsaka ka-joke ni Sara Duterte regarding po sa ICC issues na usaping seryoso. Ang nangyari, sineryoso po siya ng ICC. Hindi po nakalaya si Digong sa interim release. Tapos ngayon, bila sila magre-reklamo, bakit ganun? Eh, napaka-uncultured ninyo kasi. Yan ang problema sa inyo. Mga didas, napaka-uncultured ninyo. So, pero by the way, mga streetways, no? So, well, kasi ako kasi vlogger po ako. Vlogger po ako. Di ba? Minsan, ako marunong ako magbasa eh. Di ba? Nababasa yung comment ninyo. Minsan, pag alam ko po yung comment po, parang offended. Di ba? O kaya may tatamang ibang tao na hindi ko gusto, hindi ko binabasa yan. Ako marunong pumili. Si Sarah, ang daming comment na pwedeng basahin. Ayun pa talaga yung nabasa niya na si PBBM daw po, meron ng interview kay San Pedro. Di ba? Isang tingin mo lang yun, alam mo na yun eh. Sinadya mo yan eh. Bastos talaga to mga hayop na to, no? So by the way, mga streetways, no? So ayun lang po sana ipanawagan natin. Sana nga po merong managot. Kasi nga po namimihasa po yung mga yan. Di ba? Hindi po kasi titigil yung mga yan kapag hindi po talaga sila nananagot. Oh. At itong si Sara Duterte, mga kababayan, no, mukhang tuwan-tuwa pa talaga na si PBBM po nagkasakit. Di ba? Wala talaga, okay. So yan, nasa kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa statement nga po ng St. Luke's, no? Dapat itong St. Luke, nabibiktima na rin po ng fake news ng mga DDS. Di ba, pati nga yung drug test nga po ni PBBM, no, na ginawa sa St. Luke, di rin sila naniniwala. Puta, alam nyo ba kung magkano magpa-confess sa St. Luke? Ang gagaling ng mga doktor dyan, binababoy ninyo. Kayo mga DDS kayo, may pera kayo, pang-hospital dyan sa St. Luke. Gago pala kayo eh, di ba? So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre dyan to sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, hindi makalubisan, pa-share rin po ng content natin ngayon, no? So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa sunod na rin content. So thank you, salamat and babush.